pa tumataon, tandaan mong luiya ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon. Ganda ng Undo, ender niya. malakas ka ngayon, ulol kahit kailan pa tumataon, tandaan mong luiya ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon. Ang ina mo yung masamang titig pa bago matapos yung round. Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Ang papanoorin natin ngayon ang Isabuhay Finals 2025 Katana versus Lipcram. Nandun ako ng live pero hindi ko siya napanood ng buo. At syempre, iba yung feeling ng live at iba yung feeling ng video. Minsan sa video may mga details ka na pwedeng balik-balikan pa. At syempre, lalo na sa ganitong high stakes na laban, alam mo yun, kumbaga, mas maraming diskusyon, mas maraming argumento kung sino ba talagang tunay na nagwagi. Kaya, ang dami ko sinabi, no? Simulan na nga natin. Kailangan mo din gumimik, best. Dahil mo pa yata yung namamangata dyan sa amo mong nag-i-Ingles. Natin chill and fresh, naging feeling stress at alam. Siyempre, ito yung pinaka-year-end natin. Kasalukuyang naglalaban si Creepy at si Zaki. Kumbaga, nakaka-inspire pa rin makapanood ng mga performance na ganun. Naglalaban pala kami habang ini-interview sila. Tayo na. Sana maganda yung laban namin sa video. Marami nagsasabi, ano lang daw sa round 3 lang ako nakalaban, nakapalag-palag. Sa 1 and 2, pakiramdam ko parang wala masyadong nagre-react sa akin. Tingnan natin sa video. Spoiler! Ako naman, How 16. Na sobrang saya na nakasama tayo dito at nakasama tayo sa finals ng Isabuhay. Sobrang saya. Yeah. Sa akin, andun pa rin ako sa mindset ko na kailangan ko mabigay ng 100% to. Maging malinis lang yung performance, matawid namin ni Katana ng parehas. Feeling ko, dikdigan to ngayon kasi syempre, eto na yung huling pagkakataon na to. Tsaka feeling ko parehas naman namin gustong makuha yung titulo kaya... Yun, nakakabilib yung run ni Katana sa Isabuhay. Totoo. Unang salang, tas finals agad. Diba? Nakakabilib yun. Sino bang mga nakagawa nun? Si Mot. Si Mot ata. Sino pa? Mga unang salang nag-champion agad. Si Looney. Bihira makagawa nun yung iba, nakakailan try pa ata. Sa pagkakaalam ko. Hindi lahat ng champion unang try. Kabaliktaran naman yun nung sa akin. Medyo hirap pa rin ako sa kung paano ko kukuhanin yung crowd pabalik or kung ano man. Ngayon, sa run ni Lip sa Isabuhay, feeling ko ngayon niya ilalabas kung ano man yung tinatago niyang bangis o kung ano man. Ganun pa man, mas sinikap natin na pukpukin to the point na inabot na tayo ng sipon tsaka ubo, di ba? Ang gagawin ko na ngayon, palagi yung ginagawa at sinusubukan ko lang patuloy lang yung apoy ko. Yun, gusto ko lang i-congrats si Katana at syempre, congrats na kagad sa amin. Hindi pa man kami naglalaban, wala pang may title sa amin, pero ang title na to nasa Las Piñas na dahil magkalugar kami. Shoutout sa lahat ng taga-Admiral. Pagbutihin lang natin, hindi lang sana para sa atin, para sa liga, para sa tao, kundi para sa Las Piñas. Yeah! Ayun, Lip, ito na, last na to. Todo natin mamaya. Manalo matalo, basta maging solid to, yun lang. Solid na yun. Yeah. Okay na yun yung mga moments na nakakakaba. Yung mga ganyang finals shit.
Di mo alam ano mangyayari. Siyempre, naghanda ka. Yung kalaban mo, naghanda rin ng todo. Tapos magsasalpukan kayo sa gitna. Hihiyaw yung mga tao. May mapapahiya, may matatalo, may mananalo. Shit! That's what you call battle rap! Tama na to. Day 2! Uy, Flip up! Ahon! Day 2! Nandito pa rin kami sa The Tent, Las Piñas, Isabuhay 2025 Finals mag-ingay para sa parating nating laban! Siyempre, tangin na master na ni Mzite mag-ano no? Mag-intro sa mga battle dahil meron siyang Motus Battle League. Shoutout sa Motus. maraming salamat sa lahat na nakasuporta sa buong liga, buong taon, sa lahat ng Flip Top staff, sa mga partners natin, siyempre sa mga brand partners natin, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta sa loob ng napakaraming taon. Isabuhay Finals sa kanan, galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Lip Ground! Sayang ang mga pinagpaguran. May isang araw naman na pwedeng ang lahat tabunan. Kung yan ang pinagkukunan pang abot sa iyong magulang, pero dapat ang sarili wag na wag mong pagdamutan. Para sa tita ko sa Taiwan, tita Gina, Tigres 13, Tansahud, Velasquez Pride, Oli Secret, Boss G. Veterano, kaya Tinika, Jan Tadius, Joshua, Rafael. Yeah! Sa kaliwa naman, galing din ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana! Di mababali ang prinsipyo, magabang ka man tuloy. Kahit nalapagan mo ka o ng daang-daang bulig. Ulit nakapawis, pitanging mapanakit. Boy, bawal dito ang tanga, wag ka sa amin maglalapit. Katana galing ng Las Piñas. Game. Nanalo ng toss coin si Lip Ground, pinili niya mauna si Katana, unang banat para kay Katana, Isabuhay Finals, pakayaan! Anak! Yo. Linggong-linggo dito kayo. Yung respect. Tangin na si Lip, parang ano no? Ready, alam mo yun, yung aggression, mini-maintain niya talaga yung body language niya na, galit ako sa'yo. Ito nyo ba sa akin matagal nang nawala? Imbis magsimba, personal ko pa kayong pupuntahan. Alam nyo, pag Sunday, madami akong ginagawa. Eto, lalaban pa sa akin. Di ako si Hades ngayon. Kaya kahit mag-Kratos ka pa maya, walang laban niyang pag-God of War mo sa Papa Jesus na masama. Okay! Papa Jesus na masama. Deserve ko kaya itong finals? Siguro, may konting tsamba, aminado. Ikaw, depressed lang si Bandai Looney. Buti nga di ka ginaya, sinipot niya pa din tayo. Nandito ka ba para mag-champion? Yun lang yung rason mo sa pagsalang. Ako nandito para patunayan kahit bulol, hindi hadlang yung kapansanan. Sino ba first round nito? Si Aubrey? Sa battle nyo nga puta, ikaw pa yung binata. Ako first round ko si Terdy. At alam nyo naman, yun ang pinaka-aggressive na Bisaya. Parang first part ni Katana sa round niya, kinausap niya muna yung crowd, tapos bumagsak sa Papa Jesus na masama. Tapos dinidiscuss niya na yung parang ito ang ginagawa niya ngayon, pinagko-compare niya na yung isabuhay run nila parehas. Tapos bawat comparison, di ba, first round si Aubrey, ikaw yung binata, tapos third D, agresibong Bisaya, parang bawat comparison may joke na feeling ko pang set din ng mood sa crowd na funny muna tayo. Bisaya. Yun ang pinaka-aggressive na Bisaya. Mismo si Van, na mukhang walang malay. Anong nakakatakot dyan? Ako hanggang ngayon, tangina, nabilis pa din tibok ng puso ko pag naulan. Mamumuntikanan ka pa ni Van. Tangina naman, isabuhay pang-apat mo na to.
Nga unang kalaban ni Ban, pagtapos ko i-body bag, bakit palo pa sa'yo? Malapit daw sa kanya yung unang dalawa niyang nakalaban. Kaya hindi ba tournament yung mga banat? Eh ba't kay Ban, ang ina mo pa din? Huwag ka na magpaliwanag. Tangina, ano nga ba yun? Inedit ni Cripply yun eh, yung sa Tulfo, yung babaeng naka-blue. Wow! Huwag ka na magpaliwanag! Bobo ka? Sino bang tinalo na itong malakas? Sayad? Nasa third round, di na naman nagkabisa? Sa maestro round 1 pa lang, pagod agad? Buwang gusto na agad magpahinga? GL? 3-2? Bakit malakas ba yung buga? Eh kaya mo lang naman natalo sa GL nun, di pa siya nun marunong magmura. Tangina kasi yung mga bars yan, kung babasahin ko sa papel yung sulat mo, kasuhulaan ko sino sumulat nito, masasabi kong baka pwedeng sulat to ni Calix Castro Hespero, Class Dio Supremo, mga bagong MCs na may talento, pero ano pang lyrical sa technical na yung techniques pare-pareho. Wala. Techniques pare-pareho. Huwag ka mag-alala. Yung mga ganong kakaliit na, alam mo yun, parang pause or mini stutter. Mapapansin mo talaga yan, lalo pag tournament. Techniques pare-pareho. Huwag ka mag-alala. Isa atin sa mga matututo sa katana. Sa mga bars mong susupot-supot, ako yung pamukpok at labaha. Bars ko, mas solid pa sa mga sinuzumong suso ng dalaga na pag chinek mo yung profile picture na puso dun si Plasma. Ganun mag... Parang ginagawa ni Katana dito yung ginagawa rin ni Cripply, no? Yung banggit pangalan ng MC. Wala naman nating against that style naman, pero effective siya talaga. Diba kanina si Aubrey, sturdy, agresibo na Bisaya, tapos si Plasma naman niya yun. Si Saint Ice. Ay, hindi niya pala binanggit si Saint Ice, pero tinukoy niya dahil dun sa ulan. Effective yun, no? Banggit pangalan ng ibang artist. Kaya si GL, hindi pa marunong magmura. GL na di marunong magmura. Dun si Plasma! Ganun mag-bars. Hindi yung kung sila minamani mo, ibahin mo si Juggernaut. Ang tagal kong iniisip ng gago. Yun pala, Juggernaut, nyam-nyam-nyam, mani, pasampal nga ako. Kung may wordplay na maganda, meron ding pangit, yung saan niya mabaho. Iba yung mahirap mag-gets kasi malalim, sa mahirap mag-gets kasi malayo. Ang daming gustong mag-champion ka kasi matagal mo na daw deserve. Tanginang paliwanag naman, Brad. Para maging deserve ko din, gayahin ko to sa isa buhay, malaglag ako ng malaglag. Ganda ng punto na yun, tangina yun. Para maging deserve ko din, gayahin ko to sa isa buhay, malaglag ako ng malaglag. Maging tanga ako ng mahabang panahon, makontento sa mga rampion, pumalakpak. Paulit-ulit sumalo ng bola kay Enigma na di ko magawa na masalpak. Napakalaki ng palpak. Imagine mga bagong pasok pa sa ang nagsasabi, kung di ka lang tanga sa panahon namin, di mo na kailangan makisali. Di mo alam pakiramdam ng bago dito, laging kinakabahan. Ako napapadasal na lang ako palagi, na sana humaba pa yung buhay ni boss para mabattle pa ako ng madami. Yung 3 laglag mong isa buhay, lahat yung sinabi mo, taon mo yun. Ako na... Pati si Limpram natawa eh. Buhay, lahat yung sinabi mo, taon mo yun. Ako na... Gago yun, nakakatawa yung tono ni Katana tsaka yung mukha niya, the way niya sabihin eh. Mo yun. Ako na... Ako nung sinabi kong siguradong finals yung patutunguhan ko, andito ako ngayon. Baka daw di ako tumodo, kalugar yung kalaban. Oo, taga Las Piñas nga kami. Pwedeng taon nga ito ng Las Piñas. Pero akin ang tong gabi! Wala akong bahay kung pagsilipang kalaban, mahanapan akong butas. Di naman ako kaya niyan ibaon. Isa lang kailangan kong butas, yung pagsasalbakan ko sa'yo pagkatapos kitang ikahon. Likam ng new era ba ngayon? Ulol kahit kailan pa tumataon. Tandaan mong new era ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon. Ganda ng ender niya. Malakas
ka ngayon, ulol kahit kailan pa tumataon, tandaan mong luira ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon! Ang ina mo yung masamang titig pa bago yung matapos yung round. Buti hindi siya na nung part na ender, no? Buti nakisama yung boses. Yon, ulol kahit kailan pa tumataon, tandaan mong luira ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon! Astig yung ano yun, may masamang titig pa. Lakas ng round 1 ni Katana. Hindi nga siya masyadong technical, masyadong super battle rapper eh. Parang angles at humor tapos character, tangina. Enough na para makarating diyan eh. Plus fresh din kasi yung style ni Katana, kakaiba. Sumigaw na naman ng papiyok. Tangina mo, yan sinasabi ko sa iyo, yung sigaw mo pambakla. Ganyan si Hades sa ilalim pag nagapangan ng daga. Tsaka bago ko i-battle tong bago ko pa i-battle gago ka, Lons. Tangina. Naalala ko, tangina si Lip. Kung sino man kumukonsinti dyan, tablado na kayo sa akin. Tangina, wala. Pag December, panahon kasi ng pagmamahalan. Kaya kahit ayaw mo sa tao o ano, nagkakasundo na kayo. At anumang mga problema na nagaganap sa mga problema na naganap sa nakaraan ay iwanan na lamang sa nakaraan. Bago ko pa i-battle gago ka, Lons. Si Joshua Garcia kinikilig. Si Bruce. Doon pa lang may nanalo na. Yo, nakakatakot na sana to si Tulok. Kaso naging agresibo ka, gago, nakakain mo yung buhok. Kuya, pwede pa cut? Yo! Alam kong lugi ako dito. Kasi yung sa buhay, aking nirecap. Pag ako nabulol, may bawas puntos. Pag ito nabulol, tanggap ng flip top. Effortless yung battle rap kahit hindi na siya magsikap. Sana all, anak ni God, walang iniisip na sleep ups. Ang hirap mong kalaban, brother, kakampi mo yung mga to. Kapag kami ganyan sa battle, may starter ka na, bro. Isipin mo naman si Harlem, nag-effort, patang ina mo, nabanggitin yung moisturizer, may patunayan lang sa'yo. Alam mo ba't sila bumibilib kapag tuloy-tuloy? Yung moisturizer ata, binanggit ni Harlem yun nung laban ni Katana at ni Harlem. Pero bulol si Harlem, di ba? So, mahirap yun para sa kanya. Tuloy ka? Kasi nagagawa mong itawid kahit bulol-bulol na. Kasi ano bang malakas sa isang battler na yung komedya ay pang bata, may mabaho na buhok at may bigote na mahaba? Ano bang malakas sa isang battler? Ano bang special kay Katana? Kung binadibag ni Casper tang inaliig yung tama. Ano bang malakas sa isang battler na sa angle ay sagana? Kung kay Pistol yan na master at ngayon kapang-kapa niya. Ano bang malakas sa isang battler? Kung ginagawa niya, inagawa na. Special lang yung karakter pero walang special sa Katana. Yung mga napulot mo sa main door, tinagpitagpi mo lamang, boy. Pagtapos ko sa prutas vendor, may estilo na chapsoy. Tapos ako yung puro making, halos wala na daw nagbago. Kahit tanggalin yung making, nang sisibak pa rin to gago. Sumampa ako ditong pamilyado, pero ngayon ay single na ako. Pakilala mo sa akin ate mo, papakitaan ko kayo ng bago. Kasi si GL na daw yung bagong meta. At kung malakas nga tong punyeta, dapat na call out ka na niya. Habang ako, tamang jakul lang sa kubeta, wala akong dapat patunayan sa kanya. Kasi ako yung dahilan. Pag tinalo mo si GL, pwede mo talagang i-flex kada battle. Para lagi ko naririnig kay Lip Cam yun eh.
kung ba't lumakas siya parang Thanos. Na-motivate ko ng maayos at mas sumikat yung pangalan na shoutout pa ni Leo Marcos. Alala ko na pera ha? Shout out GL. Bibigyan kita ng 1,000. Binasa talaga ni Francis Leo Marcos gago puta. Laking tanga eh. DL, sino ka ba? At yung Supremo at yung Supremo at tulala, binatil ko kaya na-build up. Mga tinalo mo, nagtampo na. Pinersonal mo daw kasi Brad. Inspirasyon yung ambag ko sa mga nangarap at nagsikap. At pag hiningi ko yan sa Apex, mababalik ko yan sa flip top. Ito ba yung Pag hiningi si Apex, mababalik sa flip top, no? Meron din silang unfinished business ni Lip Cram, di ba? Sa sunugan na dahil hindi nga sumipot si Lip Cram, tinarantado niya yung Kumu. Siguro pwede pang ganapin yun, no? Meron silang, di ba yung Sinyo versus Apex, 5 years in the making. Ang tagal bago naikasa yung laban. Malay mo, yung Apex versus Lip Cram, ganun din. Matagal lang maikasa, tapos comeback ni Apex sa flip top versus Lip Cram, di ba? Malay natin, we never know. Expect the unexpected. Malay mo, bigla na lang mag-yakapan si Arik at si Apex. Who gon' pull up when it's time to ride? Hey! para sa panalo, pinakyuhan si Papa Jesus? Pag biniro ka ng Diyos, gago, wag kang magpapa-Gcash. Stop rhyme! Minura dahil sa bagyo. Kaya kung humingi man to ng sorry at dumaan sa prayer yan, sana sagutin ka din ng Diyos. Ang buhay, weather lang. Kasi lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede niyang ulitin yung Las Piñas at alisin niya yung sapote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Yung hulmahin ka niya ulit at tanggalan ka ng bigote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede kang patawan ng kamatayan at sa susunod mong rounds pwede kang atakihin ng biglaan, pero di ko aasa to sa Diyos. Magiging patas to sa'yo. Kung tutubusin ka man ngayon, Lord, arbor ko na to. Ako papako dyan sa cross. Base sa kanyang binitawan na walang ibang magtutubos sa ginawa niyang kasalanan. Kaya paano ka magdarasal sa sitwasyon na mas kailangan kung di ka niya pakikinggan dahil hindi mo siya kailangan? Parang yung framing niya dito na si Katana, di ba, parang dinamay niya nga yung Diyos. Tapos parang ginagamit ni Lip against him. Plus, syempre, alam mo naman Pilipinas, maraming maka-Diyos, di ba, religious. Uy, binastos yung Diyos! Tayo na, masama ka! So, yun yung kinikater ni Lip Cram na dun siya parang mas yung simpatsya ng tao. Uy, pinagtatanggol yung Diyos, dun tayo. Parang strategy din kasi yan eh. Ito ba yung tatapat mo sa akin? Para lamang magpasikat sa slogan kumalas? Kung komportable sa ilalim, di na para pamurahin mo yung nasa itaas. Para manalo, damay Diyos, halos hindi nag-alinlangan. Si Anigma nga na atheist, puta, napailing na lamang. Papabor lang daw si Arik sa bastos mo na galawan. Kung sa bigayan ng TF, doon mo sabihin, boss, hindi kita kailangan. Pinakita ko lang yung ating gap, di mo pa deserve yung title cup. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko para gawin ng runner-up. Yung 3 laban ko, isip ko, para kita ko lang yung ating gap, di mo pa deserve yung title cup. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko para gawin ng runner-up. Yung 3 laban ko, yung 3 laban ko, mahina. Pasensya sa mga nag-abang. Sinasapat ko lang yung linya para sa kalaban lumamang. Lumabas na yung tunay na ako. Ika'y hati-hati na lang. Di ka namamalikmatang. Ito na yung Lip Cram na pang tournament. Kararating pa lang. Nagparo din ng Soro. Baka sabihin nyo, ang cheap. Pinakita ko lang na yung Katana kayang ma-handle yan ng Lip. Flip top game! Nandito na tayo sa main course. Asahan nyo, wala tong tapon, bawal na yung lane boss. Yung komportable sa ilalim, binaba ni Kratos. At kung si Hades may katana, ako may Blade of Chaos.
Mula sa iba't ibang bathala, lakas ng tangan kong sandata, buburahin kita sa mapa, marapat lang na si Katana mamatay sa ngalan ng espada. Ang lakas din ni Lip Cram. Buti na lang, hindi ako judge dito. Ang hirap i-judge niyan pag live. Kasi ultimo sa video, mahirap din i-judge kasi magkaiba sila ng flavor eh. Kumbaga si Lip Cram, medyo multi na tuloy-tuloy, tas fast pace, tas rap skills ang pinapakita niya. Si Katana naman, humor, jokes, angles. First round, medyo makalat yung kay Lip sa umpisa, pero nakuha niya rin naman yung momentum. Kay Katana naman, meron siyang katiting na dun sa parang nabulol siya ng konti, nag-pause siya ng konti sa gitna ng mga lines niya. Damn, ang hirap i-judge nito, tangina. Sige, tingnan natin yung round 2. Hindi ko pa masabi kung kanino yung round 1. Parang kung titignan mo, mas malinis yung kay Lip. Pero hindi mo naman pwedeng i-disregard din yung performance ni Katana kasi hindi naman siya, kumbaga, hindi mo naman siya pwedeng i-expect na ganun din yung performance niya kagaya nung kay Lip kasi hindi niya naman style yun. So, kanya-kanyang flavor sila eh. At magaling sila sa kani-kanilang flavor na ginagawa. So, hindi siya madaling i-judge. Yo! Tangina, sinisita pa yung pagmura ko sa Diyos. Oo na, sige na, ako na yung kontrabida. Kung alam mo lang yung totoo, utos lang naman yun na yung enigma. Etong champion ang hindi pa pala champion. Basta sa akin, lapnos. Sa sobrang lakas ko, inaaway na ako ng mga maka-Diyos. Parody siya sa tanginang freestyle ni Saint Ice sa akin. Which cost me the Isabuhay run. Pag lumabas daw yung Lip na nakalaban ni M-Site, lahat daw all in sa'yo. So ano yun? Huli ka nilang nakitang malakas 4 years ago? So 4 na taong ka ng sakto lang. Tas tingin mo, kaya mo ako sa battle mapadapa? Eh di ka nga nanalo sa bata kung si M-Site eh! Sa master niya ba kaya? Pagsabayin ko ba kayo eh? 3GS, kupal yung mga yan. Ano gusto mo? Kwento ka na mismo? Na sinasabi nyo lang na wala ng 3GS kasi may pinagkakaisahan kayo dito? Siya na lang nagsasabing 3GS pa siya? Kala nyo walang makakabisto? Umalis kayong lahat sa 3GS tas iniwan nyo mag-isa si Castillo! Mga demonyo! Yung ginawa niya kay Looney, alam nyo gano'n ang demonyo yan? Diba inaway mo? Tas nagbaumaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tas inaway mo ulit. Inistapa? Gagong putang ina. Nang ina. Nung ginawa niya kay Looney, alam nyo gano'n ang demonyo yan? Diba inaway mo? Tas nagbaumaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tas inaway mo ulit. Tangina mo, Satanas, saludo. Yung mga ganon ni yung mga ganon ni Katana na hindi naman rap skill, hindi siya naka-multi and all that shit, pero kumbaga nagiging katumbas siya ng haymaker eh. Alam mo yun, yung effect niya parang haymaker yung dating eh dahil sa mga ganon niyang sundot eh. Nung ginawa niya kay Looney, alam nyo gano'n ang demonyo yan? Diba inaway mo? Tas parang storytelling na sobrang simple eh. Ang galing. Nagbaumaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tas inaway mo ulit. Tangina mo, Satanas, saludo. Ayun, okay na ata, kinamayan ka na. Angas, gagi, di nagalit. O ano pa inaantay mo? Huwag ka na mahiya. Awayin mo na ulit! Tapos magtungkot-tungkutan ka ulit! Awayin mo na ulit, putang ina, pagtapos awayin mo na, tang ina, Lons! Gagong puta. Ang maganda dito, feeling ko sa ginawa ni Katana, parang sumakto. Dahil umupo si Looney sa harap, kinamayan ni Lip Cram, tapos nakahanda yung material ni Katana sa second round about
pang-aaway ni Lipcram kay Looney. So, nag-make sense at mas parang naging accurate dahil sa display na pinakita ni Lip na kinamayan niya si Loons. Mas naging effective, mas nagmukhang convincing. Mo na ulit! Tapos maglungkot-lungkutan ka ulit! Yung kunwari, agrabyado ka. Tanggapin mo dispensa ko yun, tao lang. Hindi ka tao, diablo ka! Nagpabiktim pa nung di sumipot. Down payment, ang tagal niya nang nakuha. Nung hinahanap ka, gising lang daw niya. Tingin niya, may muta. Wala naman. Kung tutusin, hindi ka... Ang galing ni Katana no? Yung tingin nga ako may muta parang ginawa ni Lipcram kay Ban, di ba? Na hinawakan yung mukha. Wala naman. Kung tutusin, hindi ka naman kay Looney galit eh. Yun lang yung mas madali. Pero kay Pistol ka talaga may sentimiento. Kasi di ba dapat hati na kayo, kaso nung naluto ka, siya pa nakinabang dun sa kwento. Di ba ang tagal niyang Naluto? Hindi galit eh. Yun lang yung mas madali. Nagre-rebat no? Joke lang, hindi ako kasali dyan. Pero kay Pistol ka talaga may sentimiento. Kasi di ba dapat hati na kayo, kaso nung naluto ka, siya pa nakinabang dun sa kwento. Di ba ang tagal niyang bumoses, naluto yung kumo, finals, ikaw dapat dumiretso. Pero nung nag-champion si Pistol, di ka nakaimik nung sinolo niya yung premyo. Tahimik lang yan, pero sa loob-loob niyan kay Pistol, yaw, di ba sabi mo luto? Di ba para sa'yo, ako dapat yung panalo? So di ba dapat, parang tayo dapat yung finals? So di ba dapat hati pa din tayo? 200,000 yun yaw, gahamang ka talaga. Batok mo, kulay egoy. Mamatay ka na sana, ang ina mo, baboy ka, kamukha mo si Gameboy. Diba? Sa mga 3GS. Alam nyo bang nag-live to ng laseng? Nung gabi, pagtas ng laban ni Pistol at Misaki, ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Parang doon namamayagpag si Katana no? Alam nyo ba, nag-live to paglapos na laban ni parang storytelling eh. Para siyang stand-up comedian na battle rapper. Parang ganun si Katana, may i-anticipate ka sa kanya lagi. Ang galing. Kaya yung battle rap unlimited no, ang dami pa rin mga lumalabas na bago. May GL na train of thoughts na kung ano-ano yung ginagawa. May Katana. Ang lupit ng battle rap, lalo pa siyang lumalawak. Misaki, ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Sobrang lakas ng effect ni Katana. Kumbaga yung laro lang naman doon, ang lungkot niyang nagbubukas ng tagpipisong happy. Lungkot happy. Isang sobrang simple lang, 'di ba? Opposite lang na pero sobrang lakas ng epekto. Kumbaga feeling ko nadadala niya talaga sa humor niya at angle. Habang kayo nagse-celebrate, Alfonso, Cook, ang Docs, ang daming nakahain Brad, hinayaan nyo to mag-isa, nagla-live, naka-MP lights, pulutan, juggernaut. Ang sakit ng ginawa sa... Tas, ano ba yan? Callback. Diba yung ginawa niya sa first round, yung minamani ko lang tong Juggernaut. Tas binalik niya dito sa Happy. Happy naman ni Angle Juggernaut. Ang sakit ng ginawa sa'yo no? Ginawa kang patay gutom. Siguro muntik mo nang ma-block. Kasi syempre, di mo siya kayang diretsuin. Sasabihin mo lang yung Facebook mo na hack. Tas kayo, kala nyo naman maliit na bagay lang. Teka lang, dapat di siya naiyak. Tol, kahit maliit na bagay, pwede pa din makasakit. Parang unanong may dalang itak. Tangin na nai-imagine ko tuloy, unanong may dalang itak. Putang ina. Kaya takot ng masaktan eh. Lagi akong dinadasalan, ayaw niya daw ng personalan. Eh anong tawag dun sa ginawa mong pambabastos, sa namatay na anak ni Yanwan? Yung anak niya kulay violet, kakulay ni Barney, oh?
Talagang di ka napigilan? Tas kabadong nag-e-explain sa akin, deserve niya naman yun. Ang dating ikaw pa yung napilitan. Gago, pinili mong manakit, alam mo lang na may balik, kaya ang ngayon bait-baitan. Di mo ayaw yung bastusan ng anak, undot, takot na takot ka lang mabawian. Kahit di mo ako sabihan, di ko gagawin yon. Di naman ako ikaw eh. Pati bata matatamaan. Eh kahit nga buhay yung sanggol pa din yon. Pag binanatan mo, paano yung lalaban? Tas ikaw, takot na takot masaktan. Deserve mo naman eh. Tutusin, dapat mo nga yun maranasan. Anak nga ni Young Man, kung nadinig ka lang, masasaktan din kahit wala siyang kasalanan. Wala naman talagang may kasalanan sa'yo. Walang kasalanan sa'yo si Looney, si Pistol, si Young One, ako, yung unano. Ulit eh, no? Wala talaga kahit pakalungkatin. Kahit isisi mo pa sa lahat yung mga di mo kayang tanggapin. Kahit ano pang laro sa salita o kahit ano pang pagpapabiktim dito ang gawin. Ang unano ay unano kahit pabalik pa rin. Ina, tumitig lang masama. Akala mo talaga may punchline na malupit doon. Tapos bumampa eh. Ina, comedy talaga to si Katana ang puto. Tanginan to, gago di ba ikaw yung tumawag sa akin, nakikipaghati ka ng premyo, tsaka wala tayong personalan. Nawakan mo mukha ako, pakurot ako ng bigote. Hindi mo Pinawian! Masakit. Si may grass cutter. Yo, round 2. Siguro ang hirap mong hanapin kapag mga MC ay nag-outing. Baka sa silong ng cottage to matulog, tsaka doon na rin kumain. At kung subukan mong yayain, alam ko na, sagot mo sa amin. Sige pare, enjoy lang, komportable si Hede sa ilalim. Tangina ng slogan yan, pang-aso. Napanood ko mga laban mong Antigo. Pareho pala tayong may pustiso. Pero ang pinagkaiba lang natin, tangina wala akong battle, nagbungal ako sa video. Nag-i-speak open na open, talagang pasok lahat ng hangin. Binibigkas yung katagang, walang makakaharang sa akin. Itong laban. Anong battle yun? Hindi ko alam yun ah. Mga lumang battle ata ni Katana. Itong laban na ito kay Kilua. Yung Chicago Bulls na short, tinerno niya sa Nike Cortez. Ano ka, Mexican varsity? Yung pamorban ng Jolot Mexicano, bakit mo ginago-quiz? Ano tawag mo sa forma mo? Chicano Bulls? Chicano Bulls. Yung swelas pa, bukang-buka. Kita na yung sakong aba. Ano bang akala mo sa outfit? Labas yung paa? Pero superstar yan sa laglagan. Yung kasabayan niya doon, si Tutoy. Si Amok. Si Kekek. Panginang mga MC yan, ang perfect. Yung venue may nagtitinda ng kwek-kwek, yung line-up, Katana versus Kekek. Tangina, tirik yung araw, nagbabattle sila doon. Umulan na umambon, kaya pala malakas gasa kahit na anong panahon. Hindi ako makarelate kasi hindi ko alam yung ano eh, laglagan, yung mga MC na binabanggit niya, yung kek-kek, mga ganun. Kaya parang hindi ko siya hindi ako makarelate. Tapos 2 beses nagkampiyon. Kailan? Saan? Sino kalaban? Ba't di mo mapangalanan? Lubusin mo pagmamalaki. Di niya masabing no-namer yung kalaban at yung liga ay laglagan. Nakakahiya kasi. Kampiyon na uhaw sa recognition para masabing epic chong. Kinakaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Mula laglagan, ikisan, gimbalan, bakbakan, bardagulan, motus, hanggang sa flip-top naging newbie. Sa 10 taon mo pagbabattle, 7 beses kang naging rookie. Tagal mong nasagap ng radar. Pagpasalamat ka kay MC Brother, nakatapak ka sa aming reception. Kung kampante ka sa linya mo, di ka magpapalipat-lipat ng channel para makakuha ng connection. Ngayon ka palang gumaganap. Iba yung ating draft selection. Ngayon palang to natatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat.
Efren Bata, JB Sukal, pag-usapan ay tumbok. Benji Rayala, Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbo Slice versus Katana, kung pataliman ng suntok. Utol Tight versus Enigma, kung paramihan ng bokbok. Utol Tyke versus Enigma. May video kasi si Tyke na parang, ang tawag mo dyan, nag-breakout siya tapos, di ba may mga ganong panahon na nagbe-breakout ka, lahat ng tigawat mo naglabasan, tapos parang nasakto na may battle ata siya or nagja-judge siya nun. Pang super saiyan yung estilo ko. Alam yan ng presidente habang dihamak ang disipulo sa planeta nyo na berde. Kaya ang makuha niya yung titulo, para sa akin di po pwede kasi bago ka maging ganap na pikulo, magpalakas ka muna dende. Sa ngayon, paborito ka ng tao, pangalan mo pinagsisigawan, pwede mo yang gawing sandalan. Habang ako napuno ng issue, nadapaman ay bumangon, pinakunat na ako ng larangan. Di ko man naranasan mahalin ng tao, madalas mang pagkaisahan, tanggapin nyo na lang yung katotohanan. Na mula nun mas ginagalingan ko lalo at di na ako nagpatalo, yun ang di nyo matatawaran. Kung ikaw dumanas nito puta, magagawa mo ba yan ngayon? Yung bagyuhin ng pagdududa, naniniwala lang ambon. Tumayo kong hari sa aking kurta. Ako rin yung sandata at kampon. Wala mag-title to sa turna, matagal nang may puso ng kampyon. Kung tingin mo matibay ka ngayon, ito biggest flex to sa aking rival. Sa kabila ng dinanas ko na yon, 2 beses pa rin nag-finals. Di ko man nakuha yung kay M-Site, may mga Parang siyang selfie bars na, ako kahit ganito, nakaabot ako sa ganyan. Kahit ganito mga dinaanan ko, nagawa ko pa rin yan. Parang ganun yung framing ng sinasabi ni Lip Cram. para sa aking husay. At Kasi minsan pwede mo rin gamitin weapon yun eh. Yung kumbaga, yung mga failures mo, gagamitin mo siyang material or gagamitin mo siyang in your favor, kumbaga. nalo ko yung battle ko sa personal kong buhay na wala man mga tunay, nagawa pa rin magpugay at higit pa yon sa hangad mo na titulo ng isa buhay. Mula sa taas hanggang sa baba, tinanggap ko kung ba't ganun. Inuulan ng mga kutya, binabaha din ng tanong. Nagtagsibol, nagtaglagas, patuloy lang na ng baon. Sabihin mo sa akin sino sa atin malakas sa kahit anong panahon. Kung mas patok ka sa panlasa, ako'y wala namang reklamo. Sa'yo na pagtingin ng masa, sa akin yung tenga ng hurado. Simpleng lohikang malinaw, isasampal ko sa mukha mo. Sa mundo ng mga halimaw, di ka masasalpa ng tao. Tanginang, ano to? Ang hirap i-judge eh, no? Ang lakas ni Katana, ang lakas din ni Lip Cram. Tangina, masakit sa ulo yung ganito pag-judge ka ng gantong battle live. Kaya dapat tutok na tutok ka talaga. Tapos syempre, yung decision mo, kailangan mo pag-isipan talaga 10 times kasi tangina, si Lip Cram, second time niya na. Si Katana, di ba? Kumbaga pangarap nila yan eh. Tapos pag mali yung judging mo, di ba? Boom! Nasira mo yung pangarap ng isang rapper. Dahil sa kapobon. Yo, yung buong round to niya, halos umikot lang sa nag-champion daw ako sa laglagan. Wala akong battle doon. Kahit isa siya, may battle siya doon. Ako wala. Ang sarap mo ng tamaan. Sa sobrang totoo ng sinasabi ko, kaya akong sabihin, mamatay na lahat ng bumatel sa laglagan. Ang ina mo ha, ano, payag ka? Yo, Ano, payag ka? eto daw yung posibleng bagong kampiyon ng batch 2015. Ulol, ang dami niyang nalalaman. Wala namang special sa inyo, bold kay Poison. Nakayang mangantot kahit may pinagdadaanan. Diba? Banggit pangalan. Effective talaga yun eh. Laging... Siyempre, yung karakter na yun si Poison, kilala ng lahat dyan. Kumbaga, effective talaga siya. Hindi rin naman siya masamang gawin. Yung bold kay Poison. Nakayang mangantot kahit may pinagdadaanan. Si Cripply nga eh. Pinakamalakas yun sa inyo ha. Kala natin unstoppable na sa digmaan. Pero napatunayan natin sa tamang venue, Bisaya lang pala yung kahinaan. Naaalala niyo yung pinakamalupit na freestyle sa gitna ng round?
Hindi yung kay Ice ha, sa kanya. Concentrate, simplicate, palpitate. Ano ba yan, Kieran? Nandi-distract, huwag ka nagbe-vape. Napansin ko din yun nung nireview ko yung K-Ram versus Lip. Parang tinry ni Lip Cram gumawa ng moment na pagmukaing freestyle. Or freestyle talaga. We never know. Pero parang ganun siya sa akin. Parang dahil nga lumabas yung sa akin laknos! Nasabayan na ako ng Diyos! Ang dami nang nag-attempt na gumawa ng ganung moment na hindi mo mafi-fake yung ginawa ni Saint Ice eh. Kasi kaya nga siya ganun katindi yung reaction kasi sa lahat ng mga nakakita or naka-experience nung live, alam nilang genuine yun, alam nilang totoong senaryo yun at hindi nag-iimbento lang or hindi siya premeditated na freestyle, alam mo yun? Huwag ka nagbe-vape. Ba't ka umi-scripted? Ulol, ganap na ganap Ulol, ba't ka scripted? Ulol. na pang diniliver. Tanga yung freestyle sa gitna, di kailangan scripted. Ang kailangan doon, skincare. Anong gusto mo patunayan? Kahit nog-nog, kaya pa din mag-exhibition. Ang narating mo, undo na yon. Tanga, wala ka doon subdivision. Sabay sa uso, puta. Yung sa Bagyo, gusto pa ata daigin. Maniniwala lang ang freestyle yun, undo, hindi ka maitim. Nakaka-distract. Kala niya ata yung acting niya magaling. Gago, di bagay sa'yo na parang niga na bading. Tanga. Hayop ka. Niga na Yung bading. may freestyle sa gitna, nakasama pa din sa practice. Gaya-gaya puta, anime, baka gusto mo na din mag One Piece. Sumundot pa ng dalawa. Gaya-gaya. Di ba yung yung kararating pa lang galing ng punto ni Katana. Nakasama pa din sa practice. Gaya-gaya puta, anime, baka gusto mo na din mag One Piece. Sumundot pa ng dalawa. Wala ka nang ibubuga. Mas lulutang pa din ang aking round. Paawat ka naman, hinayupak. Ang inang talent yan, freestyle on the spot na nasa notepad. Diba, seryoso pwede ba yun? Inoonsya ba yung kalaban? Ilan yun? Freestyle na nasa notepad ang puta gag. Tangina sa kadugaan kumukota, maiintindihan ko ang promo eh, pero isa buhay, hindi ka pa kaya sumusobra? Ganyan ka nakadesperado, kahit di na tama, basta mauha lang yung corona, pati pag-advance sa tournament, nililimos mo na sa tropa. Tanong lang tol, pagpatay pa nga ba ng kagrupong matatawag kung siya mismo ang nagtutok ng dugo niya ay dumanak? Tinalo mo nga ba si Klong? Kung kusa naman pala siyang umuo at pumayag, anong eksaktong halaga ng titulong? Di naman ikaw solong magbabayad. Kiram ng quarters, sakripisyo para sa semis, ikaw tumapak. Para lang di ka mamatay nang walang titulo na hawak. Yung tanong na deserve nga ba nito mag-champion? Anong sagot ang mahahanap? Kung mismong tumungtong pa lang ng semis, di na yan karapat-dapat. Huling isa buhay niya, ba't ba siya nag-champion? Ba't ba siya nag-finals? Di ba si Jonas nagpaubaya? Hindi ka na bata, ba't kailangan pa din laging may nag-aalaga? Bakit imbis matakot ako sa'yo, nakakaramdam ako ng awa kasi sa pag-angat? Hindi ka na bata, siya ng semis, di na yan karapat-dapat. Huling isa buhay niya, ba't ba siya nag-champion? Ba't ba siya nag-finals? Di ba si Jonas nagpaubaya? Hindi ka na bata, ba't kailangan pa din laging may nag-aalaga? Bakit imbis matakot ako sa'yo, nakakaramdam ako ng awa kasi sa pag-angat mo, imbis ikaw, sila na lang palagi yung bahala. Paano? Galing, no? Kanina yung nagustuhan kong angle ni Katana, yung dapat ba gayahin ko to? Magpatalo rin ako na magpatalo para dapat ako naman mag-champion. Tapos yung ngayon naman, yung sila na lang lagi bahala. Galing. Bahala? Paano? Paano ako maniniwala na walang ambagan? Etong mga idol yung support, kung si Kieran kalaban mo na, tinutulungan ka pang makaabot sa tuktok. Lamang daw siya sa akin pagdating sa punches. Tama naman ang yung kutob kung titimbangin mo o sa timbangan yung mga magkakatunog.
Mga astanggot, mapuputulan lang ng sungay at buntot, papalunok, damhin mo ngayong mag-agaw buhay ng busog. Panggigigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Yeah. Kala mo may baklang anak sa sobrang husay ng bugbog. Gago ang puta. Tangina, kung may bakla ba kayong anak, bubugbugin nyo. Anong gago si Katana ang puta. Nak, liga nga dito. Yung mag-agaw buhay ng busog, panggigigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Yeah. Yeah. Lahat ng nakatanggap, pinahandusay ng suntok, pangapakyaw na pambisaya pa yung kulay ng buhok. Lahat, bagong kampyon ang isa buhay, ako na ang susunod. At uling kampyon ang isa buhay, boy, ikaw na susunod. Tangina, sayang yun. Ay, gago. Ano nangyari? Uy. Tapos na ako ulit. Sayang yun. Diba? Yung first round niya, natama niya yung projection niya ng boses eh. Dito parang, Sa buhay, ako na ang susunod. At uling kampyon ang isa buhay, boy, ikaw na susunod. yun o, sayang. Haymaker sana yun eh. Tapos na ako, Lip. Sana may nanood mo na nga sa akin. Yun lang ang aking minimithi. Ganon kunin panalo sa kaibigan ang hindi hinihingi. Tangina, may pahabol pang ganun, no? Akin na lang, akin na lang. Akin na lang yan, hindi mo panalo, akin na. Akin na lang. Kikinan to. Round 3. Eto napansin ko lang. Laban niya kay Jeng1 sa Gimbalan. Yung buhok niya sakto lang at masasabi na clean cut. After 3 years nagpamohoks, Jong Hilario na hip-hop. Sumunod na taon, nakamanban. Puta, wala pa rin feedback. Ganyan pala yung tamang hairdo para makapasok sa flip-top. Ganyan yung mga tipo ni Enigma. 7 years kang palipat-lipat ng barbershop pati ng channel. Pati hairstyle pinapungsoy para lang swertihin si Master. It means pang karakter ka lang kung babalikan at susumahin kasi kabatch na namin yan kung sa galing siya na humaling. Kasi 34 ka na. Nakapasok ka sa ligas. Kaya, kumbaga 34 na si Katana, kaya I mean, yung mga sinasabi niya mature na. Hindi kagaya ng mga ibang bagong pasok na galing Motus, di ba? May makikita ka, mga bata pa talaga eh. Yung sila Nego G. Kumbaga may mga ibang batch na bata pa. Kumbaga si Katana, kabatch nila bago, pero kumbaga mature na yung kumbaga hinog na yung edad niya ba. Kaya parang kaya niya na kaagad makipagsabayan sa mas high stakes na laban. Oh, tayo na to. Although hindi naman basehan yung edad, pero siguro kumbaga parte, syempre makaka-apekto rin yung sa written ng ano, lalabas din sa maturity level. Kumbaga makikita rin sa written ng MC yung maturity level. At siguro kagaya nga ng sabi nila, di ba, with age comes wisdom. Kasi 34 ka na, nakapasok ka sa liga sa edad na alanganin. Kakaruki mo pa lang, iaangat na jersey namin. Mas iconic yung karir kapag may B-side para sa akin at inabot mo sa liga yung Batas at Jordan Allen. Pero nakapenetrate na siya at naging rookie yung Katana. Pero tangina, mas late ka pa sa TV ng Bisaya. Sobrang late mong hayop ka. Buti pa yung Soro nung round 1, round 2 pa lang, pumasok na. Pero seryoso, sinumbatan nito si Diyos na pinaaral daw ng tsuhe nung nawala na yung papa. Habang siya, nagtrabaho ng maaga kasi yung pamilya di na kaya. Bakit parang kasalanan niya na di kayo parehas ng tadhana? Anggel pa ba sinisilip mo o may inggit na yang kasama? Kasi yung bigasan ni Mirage, siniraan niya kahit yung negosyo sa Ghana. Kino-question niya din sa battle pagiging crowd favorite ni Manda. Itsura at panbis ni St. Ice. Issue pa din, walang hiya ka. Mga positibong bagay na sa pilitang binababa niya. Kaya kapuri-puri nga ba yung ginagamit mong sandata? O baka naman hindi mo kayang makakita ng bagay na wala ka? Na-check mo na, no? Kumbaga kay Lipcram, daming details, talagang planchado yung pagka-rhyme, pero wow,
walang reaction. Sabihin na natin hindi masyadong na-appreciate ng crowd or syempre matagal na rin si Lip Cram eh. Lagi na rin nilang napapanood si Lip Cram, di ba? Baka medyo may umay na ba kay Lip? Kayo sa tingin nyo? Kasi kagaya niya, ang gaganda ng mga sinasabi. Oh. Hindi mo kayang makakita ng bagay na wala ka. Na-check mo ba yung FB ko? Kasi sa pangangalkal ng buhay, alam natin na hustler to. Concern lang ako sa kanya. Baka habang nagko-commute siya, makita niya, expander ko. Kaya wag mong isisi sa amin yung di mo nalasap bro, magribat ka dun sa magulang mo, wag mo yang i-bar sa harap ko. Estilo niya, saktan daw yung kalaban, ulol, kain ka buhangin. Kung sa kada silip mo ng angle, yung sugat mo mas lumalalim. Ginagamit mo lang yung battle rap sa subliminal mo na pag-amin. Kasi sa napili niyang estilo, tanging niya e-express niya dito mga hinanakit niya sa damdamin. Oh, 2 minutes and a half nang nagra-rap si Lip Cram. Tingnan mo yung reaction time. 6 seconds. Paano niyo siya tinitignan? Bias ba yung crowd or hindi lang nila na-appreciate yung mga sinasabi ni Lip Cram? Although kay Katana rin naman sa third round niya, hindi rin naman ganun ka super saiyan yung reaction. Pero, di ba, syempre si Lip Cram, isa sa mga stars ng flip top, di ba? Tapos, ito, masyadong dry yung third round niya. Kahit maganda naman yung performance niya, consistent, aggressive, walang stutters. Tapos, hindi masyadong nagre-react yung crowd sa kanya. Ganyang atake at paglusob kalaban man ay naligpit, kayakap mo pa rin pagtulog yung puot at inggit. Mas dapat yata laser sword, pangalan netong binitbit, kasi yung sandata niyang panira, hinuhugot sa dibdib. Hinuhugot sa dibdib, tas tawag nyo dyan, creativity. Kasi gawain niya, yung positibong enerhiya gagawin niyang negatibo para makasulat ng talata. Habang yung issue ko kay Looney nung nakalaban ko si GL, nagamit ko bilang sandata. Mga positibo, sinisira niya. Creative nga ba tong Katana? Kung mas nagawa kong mapagana kahit mga bagay na sirana. Kaya halukayin mo lang yung buhay ko. Bilang battle rapper, isa sa pinaka siguro nakakababa ng moral pag wala masyadong nagre-react sa'yo sa stage, tas sa kalaban mo, grabe mag-react yung pwede kang medyo mapanghinaan ng konti, lalo kung hindi ka ready at medyo siguro bago ka pa. Pero pag ako kasi dati parang pag ganun, walang umiiyaw sa akin. Baka mahina yung material ko, pero minsan kumbaga natutunan ko ng tuloy-tuloy lang kahit may mag-react o wala. Perform pa rin. Pakita mo sa akin yung di nyo pa nasisilayan. Sanay akong sarili ay sugatan, alam ko din kung paano yan lunasan. Magaling ka daw sa anggulo, so paano mo mahahanapan yung pagkataong pinagtibay ng lakas ko't kahinaan. Kaya patatatakbo, pangwak yung galaw mo, huwag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. Galing na Huwag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. ako kay Apex at kay Looney. Lungkot at pagsisisi, mga pinagdaanan ko laban sa estilo mong napili. Nagmistulang si Colossus, pinatibay yung sarili, kaya di tatagos itong Katana kahit ako'y magharakiri. Madali lang manakit kung sa ganyan kayo nasanay. Hindi ganyan ang manapik kung may concern sa bagay-bagay. Yung asunto ng utol mong si Gabi, pwede ko dito yun idamay. Pero kalaban lang kita, Berhel, hindi kita kaaway. Baliwala din yung talim kapag ubusan na ng bala. Si FPJ nga napanday sa barilyon nakilala. Kaya ka nga nagpaka-pistol at yung sarili dinaya, kasi hindi ka din kampante sa pagiging Katana. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na dyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng bukas. Hindi mo alam eh. Hindi ko alam. May ganun talagang moment, no, pag parehas naman maganda yung performance nyo, hindi mo alam kung sinong mananalo. Pag parehas kayong magaling, maganda yung performance mo, maganda yung performance ng kalaban mo, nakakalito, hindi mo masasabi na sayo na ba? Sureball na bang sayo? Day 2, isa buhay finals, Lip Cram versus Katana. Mag-iiba kayo isang beses para sa kanila.
Ay na si Arik, pinipilit pa rin humiyaw. Oh. Sabihin mo na lang. May sasabihin nga wala kay Arik. Pasensya na ulit, nagbawas talaga ako ng Yossi at nagreserba ng boses. Sadyang sa dami lang nakausap sa 3 araw, naubusan pa rin. Kaya, pasensya na. Ito na lang, ito na. Ano din no? Mahalaga talaga na si Arik ang mag-announce ng champion. Parang yun na yung pinaka pinaka-premium mo na in-announce ni Arik na ikaw ang champion. Kaya kailangan si Arik talaga yun. Kagaya nga ng paliwanag niya na tinry niya naman daw, nag-less siya ng Yossi at tinry niya namang mag-reserve ng voice para sa lalo na sa ganito sa finals pero hindi pa rin kinaya. Tingin kong best solution dyan, ewan ko kung siguro yung mga lalo na kung ganito 2 days siguro first kasi 'di ba may 'di ba 8 battles, yung first 4 battle ng ng event pwedeng siguro si Mzite at John Leo na muna para pagdating sa main card si Arik lahat makakapag-announce noon nang wala siyang problema sa boses para talagang reserve. Kasi nangyayari simula pa lang ng event si Arik na lahat kaya nauubusan siya. Ngayon, pwedeng maapektuhan yung lalo na kung 2 days. Siguro kung isang araw na event lang kaya ni Arik lahat i-announce yun. Pero kung ganito 2 days kailangan niya talaga ng medyo kapalitan sa pag-a-announce. Yun, tingin ko lang. Anyways, maganda pa rin naman. At may gantong mga ibang MC na kayang kumbaga mag-assist sa kanya sa stage sa pag-a-announce ng panalo. Siyempre, salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa buong liga, live at online sa loob ng napakaraming taon, sa loob ng buong taon na to, sa buong isabuhay, hindi lang dito, kundi sa lahat ng mga battles na nangyari, sa buong Flip Top staff, Flip Top crew, sa lahat ng mga brand partners, palakpakan nyo sarili nyo lahat ng mga bumiyahe. Pero ang boto ng Horado, 4-3! Dikit! Maringay! Maringay Katana! Napakasarap na moment niyan, boy. Iba na yung mata nila no? Parang nung nag-start sila mag-battle, parang iba yung ng mata nila After ng battle, parang medyo kalmado na, medyo may joy na sa kanilang mga mata. Congrats pa rin kay Lip dahil napaka-humble niya. Kahit talo siya, hindi siya nagpakita ng masamang tinapay. At gaya nga ng sabi niya, Las Piñas pa rin naman ang magdadala. Or sa Las Piñas pa rin naman mapupunta yung kampyonato. Salamat sa lahat ng pumunta. Salamat sa Flip Top, salamat sa lahat. Parang mabilis. Parang kailan lang nakikita ko lang to sa 1 minutes, tapos biglang ngayon champion na. 'Di ba? Tangina, hindi mo talaga masasabi kung anong pwedeng mangyari. Salamat palagi syempre sa Black Manila, Casa Oco Amadeo, Linya Linya, Crown Manila, Maharli Cacaps, MG Souls, Michelle Obama, Guild, Royals Guild, ng Old School, Brandner Online, John Paulo Gutierrez, Pini Brual Gutierrez, Tito Norao, Boss. Kung manonood kayo ng reaction videos ko, usually hindi ko pinapanood yung judging. Pero dahil finals to at sobrang dikit, papanoorin ko pati judging. Anyways, kayo, para sa inyo, alam ko hati yung opinion ng mga tao kung sino mga nanalo. Merong mga lip cram, merong mga nagsasabing katana. Para sa inyo, sino ang
nanalo. Gusto ko malaman yung opinion nyo, i-comment nyo yan. Para naman sa akin, kumbaga, pares naman silang malakas sa kanilang style. Magkaiba sila ng flavor. Feeling ko, nagamit ni Katana dito yung pagiging fresh niya. Bago sa pandinig, kaya mas na-appreciate pa siya ng tao. Kumbaga, yung excited pa sa kanya yung tao. Hindi kagaya ng kay Lipcram na medyo veterans na. Kumbaga, ang dami nang naipakita ni Lipcram na bago hanggang sa hindi na siya bago sa pandinig ng mga tao. Parang ganun, alam mo yun. Pero, kung husay, tangin na, nandun pa rin kay Lip. Technicality ng rhyme, siksik na siksik yung kay Lip. Tapos consistent, wala siya masyadong error. Tapos bars. Kay Katana naman, fresh angles. Siyempre humor. Tapos comedic timing. Crowd control. Kumbaga, ang dami ring parts na napunan ni Katana na hindi masyadong napuntahan ni Lipcram. Para lang naman sa akin, yung battle na to parang kung si Lipcram yung nanalo, pwede rin. So either way talaga siya. At para sa akin, lumamang si Katana dahil or binoto si Katana ng judges dahil nga, yun nga, fresh, bago. Tapos yung humor niya rin talaga kakaiba at angles na bago. Tas alam mo yun, performance na hindi siya masyadong trying hard. Parang saktong lang, konting parts lang siya nagiging aggressive na parang well-balanced din talaga siya. Dahil andun yung entertainment, andun din yung technicality na ipapakita mo yung husay mo as battle rapper. Napakita ni Katana yun. Kaya feeling ko dahil doon nakuha ni Katana yung boto. Such a polo chicken, a Venus neck, a damig tattoo, a record tattoo by Agner Sopa, sa Bulong Kuyelis, Gentry, G-Sabis, Cars Best Deals by Briggs, The Joint Espresso and Tea, Tropang Admiral, Kamisita, Civicom, Bukid, sa mga kasama ko, Ivani, kay Mark, kay Yobma, si Critico, sa lahat ng tropa, salamat Flekta. Yun, shoutout nga pala, Hypebeat, Real Jokes, Black Manila, Papa Kals Clothing, King's Crowns, Brody Caps. Yun, maraming salamat sa inyo. Pinaka-intense at pinaka-mabigat na isa buhay na witness ko live. Sobrang laki ng epekto, no? Pero isa ako sa mga bumoto kay Lipcram. First round, pinakamalakas nilang pareho para sa akin. Yun yung pinaka-close. Binoto ko si Lipcram doon. Second round, First round, Lipcram siya. medyo lumaylay silang dalawa. Pero si Lipcram, malaki section ng round ni Katana ang hindi nag-make sense sa akin pagdating ng dulo. So parang hindi siya na-justify yung first parts kumpara sa ginagawa ni Undo na marami siyang punches. Tapos nagme-make sense siya, parang yung structure ng rounds nila is mas tight yung kay Undo tsaka mas tailored. So binoto ko. Diba? Kumbaga, walang isang sagot. Iba-iba ang pananaw ng judges. Walang one way to judge a battle. Walang 3 points, 2 points. Walang ganun. Iba-iba ng panlasa. Parang kay Marshall na parang yung second round nga daw ni Katana na yung hindi nag-make sense yung mga dulong part. Parang sa structure, may mas maganda yung structure nung kay Lip na magandang perspective din na tinitignan niya yun. Si Undo, sa third round, medyo pinakalaylay nilang rounds pero sa akin clear yun na Katana. So para sa akin, kung ano man, parang malaking bagay din yung dalawang end sila ng battle rap, dalawang kind sila ng battle rap at sobrang gandang example yon ng mga classic na laban na pwede mong himayin talaga sa kada linya. So para sa akin, 2-1 Lipcram.
binoto ko si Katana. Actually, ibubuod ko na lang. Pareho sila, pantay sila sa rhyming, sa presence, pati sa punchlines. Pero kung creativity, solely creativity, mas maraming ginawang creative si Katana para sa akin. At saka yung punchlines, sinabi ko na pantay sila sa punchlines, pero yung punchline si Katana yung para mas gumagano'n talaga. Mas may din, mas kumagos para sa akin. Pero yun, solid na isabuhay battle yun. Pero kung para sa akin, ang boto ko round 1, 2, sobrang dikit, tie. Pero 3, para sa akin, dun na lumabang si Katana talaga. So yun, Katana, congrats. Iba ng perspective para kay Plasma. Mas okay yung moments. Feeling ko dun siya na ang dami kasing moments ni Katana na nakakatawa. Tapos syempre may sense dahil may konting truth sa kanyang mga sinasabi. I mean ni Katana. Kaya feeling ko dahil dun. Versus Katana. Congrats kay Katana, ang bagong kampiyon. Respeto sa lahat ng kampiyon, hindi yan madaling gawin. Round 1 no, nila. Akin ang hirap i-judge. Ayoko mag-judge ng mga ganito eh. Kasi pag ganito ka, liit lang yung lamang. Minsan pinagsisisihan ko siya pag napanood ko yung video. Pero dahil live to, kung ano yung mas gusto ko ngayong live, syempre yun ang papanigan ko. In short na lang, binoto ko si Lip. Round 1 binigay ko yung kay Katana kasi maiksi lang yung mga setup niya, maganda yung structure, tas effective yung mga maiksing suntok niya, no? Tapos ang lakas pa ng ender niya, which is yun ang wala sa round 1 ni Lip. Hina ng ender niya, medyo mahaba yung mga setup ng mga lines. Kaya round 1 kay Katana. Round 2, tangin ang ganda sana nung panimula ni Katana, lalo na yung rebuttal sa Makajos, no? Tsaka yung fresh, kasi ngayon lang yung habang yung topic niya tungkol sa freestyle, tapos nasingit niya yung tungkol sa vape. Lakas sana nun, pero wala binigay ko yung round 2 kay Lip. Mas marami siyang suntok na nabigay doon. Round 3, parehas nilang pinakamahina ang round yon para sa akin. Ang tagal nila parehas nakabuelo, no? Siguro ang hanapan ko lang ng butas kaya binigay ko yung round 3 kay Lip kasi parehas silang mahina, doon sila bumelo sa dulo, tapos yung starter ni Katana dun sa bandang dulo kasi parang naapektuhan yung lagi siyang may malakas na ender tapos sa round 3 parang nawala yun dahil dun sa starter niya. Tapos ang hina nga ng buwelo nila pareho. Si Lip, mahina din yung buwelo niya, ang hina ng round 3 niya para sa akin, sorry. Pero performance, mas malinis yung pinakita niya So, performance talagang tuloy-tuloy si Lip. Yung performance ni Lip, tuloy-tuloy. Pero sa akin, lamang siya sa performance. Kahit pareho nilang mahinang round yun. Kaya binigay ko yung boto ng round 3 kay Lip dahil mas malinis. So, round 2 and 3 kay Lip, round 1 kay Katana. Isa sa mga bumoto kay Katana. Para sa akin ang rason kung bakit binoto ko si Katana sa round 1, kumbaga mas marami siyang mga 1-1 na punch para sa akin. Medyo natabunan na yung doon, parang kumbaga kung bilangan dumamang si Katana tapos mas mas okay yung opener. Siguro naging factor yun kaya binoto ko siya doon. Ender din, yung performance tayo lang naman Pero siguro sa mga aspeto na yun, doon lumamang si Katana sa round 1. Round 2, Katana. Parang dito naman nagkaroon ng edge si Katana na mas marami siyang mga punchline na hindi lang 1-1 Kumbaga dalawa, 3 points, 4 points. Tapos yung moment niya nung time na yun, mas gusto ko kumpara sa Roddy Lip lang, pero hindi naman siya mahina. Parang pantay lang din halos yung dating. Pero siguro subjectivity, ganun ko titignan yung round 2. Kailangan may manalo tournament, nilin ko kay Katana. Tapos yung round 3, mas better angle siguro para sa akin yung ginamit ni Lip. Pero parang hindi naman, kung usapang bilangan na suntok, hindi naman sila nagkakalayuan. Talagang hindi lang 1-1 yung mga nalista ko doon, kumbaga solid yung nangyari. Pero siguro, ayun, kaya ganun yung boto ko. 1 and 2, Katana, round 3, Lip Cram, pero congrats sa parehas, sobrang solid. Let's go. Yun, GL, boto ko, Katana. GL my love.
Batiin na kami ni GL kahit di naman kami magkaaway. Tangina. Inaaway kasi ako ng mga fans nito eh. Pero congrats sa parehas, sobrang solid. Let's go. Yun, GL, boto ko, Katana. So, masasabi ko yung first rounds nilang dalawa para sa akin yung pinakamalakas nilang rounds. Although, dikit para sa akin, feeling binigay ko ng gahibla kay Katana. Round 2 naman, kay Katana rin pero gahibla. Or pwedeng tabla nga eh, pwedeng tabla. Pero para sa akin yung round 3, parang mas nadala ni Katana yung round 3 niya. Although parang sila ng atake or parang mas nag-dive si Lipcram dun sa realm ni Katana. Kaya feeling ko mas naka-generate si Katana ng mga fresh na laro dun sa mga angulo niya. Plus pa yung mga angulo niya, mas creative para sa akin. So, yun, mahirap per round kasi dikit lang kung bilangan, pero mas naramdaman ko yung by preference lang, no, yung mga material ni Katana compared dun kay Lip. Although, punto por punto, talagang solid din yung dala ni Lip, pero yun, overall, Katana. At congrats kay Lip pa rin, at congrats kay Katana. Ito na. Sa... Kumbaga mapapansin mo, GL ba Katana binoto niya? Yung punto, talagang solid din yung dala ni Lip, pero yun, overall, Katana. At congrats kay Lip pa rin, at congrats kay Katana. Parang lumalamang talaga, yun nga, feeling ko lumamang talaga si Katana dahil fresh yung mga baon niya at bago rin siyang karakter, so mas nasa kanya pa yung attention at yung nakakapagbigay siya ng bagong flavor. Luli, hindi madaling i-judge na battle to. May mga times na parang naisip ko si Lipcram yung nanalo, may mga times na si Katana. So kinailangan kong ako yata yung huling tinanong ni Arik. Parang feeling ko, kung per round, napaka-imposible niyang i-quantify kung sino yung lumamang kung sa rounds lang din. So, kinailangan kong bumalik kung sino yung nakapagdagdag ng elemento na hindi na ipakita ng isa. So, ang maliban sa malulupit yung mga rounds nila, siguro mas nagustuhan ko yung comedic timing ni Katana. Mas nagustuhan ko yung angles ni Katana. Kay Lipcram naman, mas nagustuhan ko yung delivery niya. Kasi medyo nanginginig si Katana. Si Lipcram, mas sure yung delivery niya. Pero kung sa rounds, kung paghahaluin yung delivery and yung sulat, parang tabla lang eh. Tingin ko na lang lumamang si Katana. Sobrang gabuhok dahil naipasok niya ng successfully yung freestyle sa gitna, yung sa pag-appear sa akin ni Lipcram. Nagsakto pa na meron din siyang angulo about yung fake freestyle ni Lipcram. So para sa akin yun yung extra points na nagpalamang. Angles talaga. Feeling ko angles talaga siya dinali ni kakaiba pumili ng angle si Katana. 'Di ba yung ibang mga angle kay Lip. Although yung ibang angle naman ni Katana nagamit naman na yung inaway si Loons. Pero the way niya i-frame yung angle, hindi siya yung the usual na angle eh. Alam mo yun, parang napagmumukha niyang fresh. Kahit sabihin na natin nagamit naman na yun. Kay Katana, dahil parang medyo straight up lang yung atake nila sa isa't isa eh. Meron ding round si Lipcram na parang medyo puro selfie. Siguro yung round 2 yun, medyo puro sarili niya yung niya. Tingin ko, naka-affected din yun sa decision combat ko. Ibibigay ng bahagya kay Katana dahil round per round malupit, pero yun yung special consideration ko sa to. Kaya ako napili si Katana. Congratulations kay Katana. Saludo pa rin kay Lipcram. Napakalupit na 3 rounds, napakalupit na finals. Mabuhay ang flip top. Yo, J Black, yun. Isa ako sa mga bumoto kay Katana. Isa ako sa mga bumoto kay Lipcram. Pakat na lang. Isa ako sa mga bumoto kay Lipcram. Yun, ako nahirapan talaga ako kasi di ko alam naramdaman ko lang ngayong live kasi parang hindi sila naka-AD yung dalawa. Parang hindi yun yung inaasahan ko na parang buong estilo nila talaga na gagamitin nila. So ayun, medyo nahirapan ako doon. Pero yun, round 1 yung pinaka... Parang dito, mataas expectation din ng fans. So para kay J Black hindi na-meet ng dalawang rapper yung expectation. Yun, minsan din pag mataas yung expectation sa'yo tas hindi mo napakita sa stage, wak, 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 wak. Ang hina mo naman!
Ibalik mo yung dating ikaw. Malakas na round nilang dalawa para sa akin. Pinakadikit. Pero binigay ko yun ng dahigla lang kay Lip Cram kasi tingin ko mas na-deliver niya ng maayos simula hanggang sa dulo. Si Katana naman may mga moment siya. Pero yun, binigay ko kay Lip Cram yung round 1. Round 2 naman binigay ko kay Katana. Sobrang lupit nung, di ko alam kung freestyle ba yun yung sa gitna, yung abot dun kay Loons. Pero yun, binigay ko yung kay Katana, round 2. Medyo kinakabahan ako mag-explain kasi parang ano talaga parang mas mahirap kasi. Pero round 3 Totoo, tangina mahirap mag-judge sa mga high stakes na laban. Kasi maraming may paki sa laban na yan At pag nagkamali ka dyan or pag pwede kang putaktihin ng fans lalo na pag salungat ka sa opinion nila. ito na, round 3 medyo tingin ko mas may mga tumama talagang punchline si Lip Tsaka yung performance niya, hindi na siguro masyado nagre-react yung mga tao, pero para sa akin kumonekta Si Katana naman may mga moment siya, tapos yung ender niya parang may inaano siya, parang yung kinapush siya, naging malaking factor para sa akin para hindi ibigay sa kanya yung round 2. Pero ang lakas pa rin nun, ganda pa rin naman yung ender niya, pero yung binigay ko din ng gahibla kay Lip Cram yung 3, so 1 at 3, Lip Cram to Katana. So ayun, congrats kay Katana. Good game sa inyong dalawa sa isa buhay run ninyo. Mabuhay ang flip top. Tangina solid. Sobrang solid ng isa buhay. Tangina finals. One day makakaabot din ako dyan. Finals na yan. Hirap lang tangina daming Anyways, kung umabot pa kayo sa parte ng video na to, gusto ko kayong pasalamatan. Maraming salamat dahil sa inyo umaandar tong channel, dahil sa inyo ginagawa ko to, nag-grow ang aking channel at syempre yung aking revenue. Shoutout sa Flip Top sa palaging pagbibigay ng magagandang laban, sa patuloy na pagbibigay ng entertainment sa buong Pilipinas. Shoutout kay Arik, Kuya Kev, sa lahat ng bumubuo ng Flip Top. Maraming salamat. At Crown Manila, Floodway Hustlers, hanggang dito na lang tayo. Palagi niyong tatandaan, I love you all.